Photos? So, gitna center stay. Alright. Wag mo na kayo dante for photos. Perfect. Thank you very much. Now let's welcome one of the most prolific, unflinching, and uncompromising storytellers in Philippine cinema. Over the course of his career, he has worn many hats: writer, director, producer, actor, acting coach, and yes, even an amateur cook. Please welcome a true force of Filipino cinema and a maverick visual storyteller, the one and only Direk Eric Mati. Direk, tayo ka muna sa gitna. Yan, for photos. Thank you, Direk. Maraming salamat. And of course, this guy needs no introduction. You know, he's an indie prince, blockbuster actor, creator, director, producer, our primetime king, at higit sa lahat, mahal na masang Pilipino. Please welcome the one and only Coco Martin. And let's have one more photo. Direk Eric, Sir Dondon, and Coco. Together, please. Oh. Alright, we'll have more opportunities for photos later. This is it. We have already announced it. Two big projects, collaboration ng Reality Entertainment and CCM Productions. Papatiin muna natin sila. Sir Dondon, good morning po. Please greet everybody. Good morning. Thank you for coming dito sa event namin. Very excited kami to announce this partnership. It's been brewing for quite some time. So I'm just happy to be here with everyone. Gusto mo yung brewing for quite some time? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Direk Eric, good morning! Good morning! Morning everyone! Nice to see you all. Kanina umuulan-ulan, nakala ko sa ko, oh no. Baka matilim masyado, mahirap pumunta lahat. But everyone's here. Thank you very much for coming. The rain won't stop this special project announcement. And of course, Coco Martin po, good morning! Good morning po. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga kasama sa industriya na nandito po ngayon. Thank you so much po sa pagsuporta ninyo at sa malaking karangalan po na magsama-sama tayo ngayong araw na to. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwentuhan. We have our friends of the press ready to ask their questions. Pero I'll throw in muna daw first one. Kuya Tonton, sabi mo kanina, this has been brewing for quite some time. Paano ito nagsimula? Well, actually, matagal na nag-uusap kami ni Eric na gusto namin magkatrabaho si Coco. Okay. Tapos, kikita-kita sila in some gatherings, di ba, na pagkwento. So happened yung first year ng mom ko na anniversary ng death anniversary na after the mass. Kita ko si Lea Calimero. Okay. Diba, sabi ko, Lea, baka naman pwedeng i-meet mo na. Kasi before that, sabi na ni Eric, ba't parang may industry doon di pareho pag nawala na si Mother Lee? Diba, during that time. So, tama siguro after the mass, nakita ko si Lea. Sabi ko, Lea, pakisip naman kay Coco. Gusto namin talaga makatrabaho si Coco. Yun na yun. Doon na nanganak. Nagsimula ng mag-roll yung ball, ika, di ba? Direk Eric, nakita namin sa pa-teaser yung two big titles, no? On the Job Maghari and May Pag-asa. What can you share doon sa mga proyektong itong na-offer kay Coco? Noong nag-meeting kami, we brought with us several ideas, but none of them were this one. Oh. And then, so, meron na kami na-approve, meron na kami napili, meron na siya mga gusto. And then eventually, sa haba ng lunch namin, ang dami namin na pag-usapan, we ended up deciding on these two titles instead. No? So, Maghari is
is the story of Joel's character, Tatang, in On the Job, but how he ended up in prison. So it's set in the 1990s, and it's the story of Tatang, Mario Maghari, and how he finds a way to protect his family, and eventually, in protecting the family, he ends up going to prison. And then the other one, Bonifacio, both of these are, we started with, nung pinag-usapan namin yung concepts una, we started with kind of humble projects. Okay. Na okay naman kay Coco, di ba? But then, when we started discussing this, we realized, I think, for such a partnership na ganito kalaki, we had to choose a much bigger project to go with it. No? So we ended up with On the Job and then Bonifacio. Sa Bonifacio naman, it's scary to do a historical parang biography of a person. Mainly because it's open to everyone's opinion about it, what they learned in school. Historians would also have their ways of telling the story. But this one, tanggalin natin yun. We are just excited to tell the story of Bonifacio because his story is really, really interesting. And it speaks about the times now, ang nangyayari sa bansa natin, ang nangyayari sa kanya dati, up to now, is still happening. And it's just nice to bring it to modern times. Okay. And we're also shooting it modern. We're not shooting it like a... Period. It's period, pero we're not shooting it na parang we're using rock music, we're using... we're updating it because it really is about what's happening now. Okay. Coco, magpaliwanag ka. Ang iyong reaction when this partnership was presented to you? Actually, para sa akin, napakahabang kwento na ito kasi nung araw, nung napanood ko yung OTJ, yung Bypass, sabi ko, sino bang lalaki o artista hindi pa pangarapin na makagawa ng ganung klaseng proyekto at makatrabaho si Direk Eric Mati at si Sir Don Don. Nung ina-analyze ko siyang ganun, honestly, syempre bilang artista, naghihintay ka na sana mapansin ka. Mapansin ka, mabigyan ka ng pagkakataon, makonsider ka nila sa isa sa mga project nila na... Sana makas naman ako. Oo, honestly, lahat ng mga kasama kong artista lalaki talagang sobra kaming, nung pinanood namin yung Bypass kay OTJ, kami actually nung pinanood namin yung Bypass, ni-record ko lahat ng mga production ko. Nanood kami sabay-sabay. Ganun talaga sa UP Town pa nung pinanood talaga namin. Kaya nung sabi ko nung sarili ko na nag-aabang ako na sana mapansin nila ako. Pero hindi nila ako tinatawakan. Hanggang gumawa na sila ng OTJ2, ganyan. Sabi ko, dumating na sa pagkakataon, sabi ko sa sarili ko talaga na baka hindi pa ako enough. Baka siguro sa mata ko, kaya ko kahit paano makapag-action, makapag-drama, maka-arte ng konti. Pero siguro kanya-kanya panlasa di ba? Sabi ko baka siguro sa panlasa ng Direk Eric sa ni Sir Don Don, baka hindi pa ako enough. Tahimik lang ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, kung hindi talaga nila ako nakukonsider, pero yung layo nung naano ko, sila iniisip ko, ako hindi nila ako iniisip. Sabi ko din sa sarili ko, kung hindi nila ako nakikitaan ng potensyal o ng kakayanan para gumawa o maging part ng movie nila, sabi ko, bakit hindi ako na lang ang gumawa ng isang proyekto na para baka sakali, di ba, na makagawa rin ako ng mga ginagawa nila. Pero dahil sobrang busy ko sa Batang Quiapo, kumbaga parang dire-diretso lang trabaho. And then isang araw nga, kinukwento kayo ni Sir Don, sinabi sa akin ni Ate Leia, producer ko, sabi niya, gusto ko daw makausap ni Sir Don sa kami Direk Eric, baka daw pwede kayo makapag-lunch o whatever. Kinilabutan na ako nun. Kasi honestly, hindi ko sinasabi, ang tagal kong hinintay ito. Ang tagal kong pinangarap na makatrabaho sila. And then after that, sabi ko, sige. Sabi ko, kahit sobrang busy ko talaga, ginawan ko ng time. Kaya may creative ako nun. Sabi ko, pwede ba mga 11 a.m. or 10 a.m. or 11 a.m. Punta agad ako doon. Dumating kami, una kami dumating si Sir Don doon. Wala pa si Direk Eric. Sabi ko gano'n, kukwento ko kami gano'n. Kinuwento ko sa kanya, inamin ko. Sabi ko, alam mo, Sir Don, namin ko sa inyo. Ang tagal ko nang hinihintay na sana makonsider niyo ako sa mga project, sa mga ginagawa niyo.
Kasi syempre sabi ko nga, hindi lang sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, talagang alam mo yung na-appreciate ng mga tao yung ginagawa natin mga Pilipino. Kasi napakahusay at napaka-talented talaga ng mga Pilipino. At pinagdaanan ko rin yan before, nung nasa indie films pa ako. Tapos ngayon na, nandito na ako sa mundo ng teleserye, ng action, syempre nangangarap ka na makagawa rin ng isang pelikula na alam mo mapagmamalaki mo. And then, nung ikukwento kami ni Sir Dondon, may mga projects silang gustong i-pitch sa akin na iba. At nakinig naman ako. Kwentuhan lang kami, nakinig ako gano'n. Honestly, ang gaganda ng project na pinipitch nila sa akin. Pero habang nagkukwentuhan kami, sinabi ko sa kanya talaga, kinuwento ko sa kanya yung gano'n. Sabi ko, alam mo Sir Don, yung totoo, sabi ko, nag-iintay ako tawagan niyo ako eh. Kasi sabi ko gano'n, sabi ko, sobra akong fan ng OTJ sa kanang bypass. Kinuwento ko sa kanya lahat ng ano. Habang nagkukwento ko, nakikitaan niya ng may project kami. May OTJ kaming gagawin eh. And then siguro ako nagkukwento ko, nakikita sa akin ni Sir Dondo na pwede siya. Pwede siya dun sa concept namin. Kwento. Then after that, kung ano na napagkwentuhan namin, sabi ko, alam niyo po, fan din ako ng Mindaran Luna, ng mga ginagawa natin. Sabi ko, nakaka-proud kasi kaya na natin gumawa ng mga ganun eh. Yung pala may project din sila ng Bonifacio. Pumapasok lahat ng mga napagkukwentuhan namin. And then after that, dumating si Direk Eric na pagkwentuhan lahat. Tapos nag-present sila ng project. Pero, mas umangat yung concept nila ng OTJ sa Bonifacio. Siguro dahil sa tsura ko, sa kakayanan ko, sa kaibigan ako na batang kali, di ba? Yung normal na tao, normal na Pilipino. Mas sumuswak sa akin yung mga character yung sa OTJ ni Mario Maghari sa kanong si Bonifacio. And then after that yun na po. Nag-flow na siya na parang every week, nag-meeting kami, nag-creative. Tapos, matagal na po to. Matagal na po yung meetings namin. Kaya sinasabing brewing. Anyway, yun po. Kaya, everything na kami nadidevelop yung kwento, yung projects. And then, hanggang na finally, napag-desisyon na namin na ito na. Gawin na natin, and then after that, ang iniisip namin paano palalaking yung project. Hindi lang para sa buong Pilipinas, kundi para paano natin i-presenta in global yung gawang Pilipino, na which is yun yung laging ginagawa natin. Kaya sabi nga namin tatlo na, kung gagawa tayo, siguro doon na natin na magmamarka to, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi minsan lang yung pagkakataon na ito eh. Sabi ko nga ako, makukontribute ko lang yan siguro, sabi ko, pagiging professional. Kasi every time na nag-meeting kami, talagang sinusubukan ko na parang kahit sa production ko na may ambag yung kung paano yung pagiging maayos at mabuting trabador o tagasunod o bilang artista. And then sabi ko nga, na sobrang tiwala ko kay Direk Eric at Sir Dondon. Sabi ko, sila na bahala sa film. Hanggang maaari, nakalikod lang ako ganun kasi gusto kong matuto sa kanila. At unang-una, sabi ko, sobrang akong proud na ang magsusunod nito, si Michiko, na matagal ko na rin pinangarap na makatrabaho nung nandun pa ako sa indie films. At ngayon, makakatrabaho ko na silang lahat. Kaya sagot sa matagal ko nang hinihintay at dasal. Kaya, very proud and nagpapasalamat ako. May hints na bago pa kami mag-meeting, may hints na mangyayari talaga to. Kasi hiniram ko yung isang artista ni Coco, yung abogado niya. Si Attorney Ray. Si Attorney Ray. Tapos, pagdating niya sa set ko, sabi niya, pinapasabi pala ni Coco, ginamit mo daw ang artista, pagkat siya daw, hindi mo in-ofera. Actually, sabi ko, darating din tayo dyan. Sabi ko, ito kwento niya. Nung tinawagin na iniherap nila yung isang artista ko, kasi totoo, kumpare ko yun sa attorney ko, nagulat ako. Kinukuha siya na Direk Eric Mari. Sabi ko, pare, alam mo, sabi ko, sa totoo lang napakaswerte mo. Ako pangarap ko lang sila makatrabaho. Samantala, ikaw kinukuha nila, dinaig mo pa ako. Alam mo yung ganun yung ano. Kaya nakakatuwa, and then after that na mangyayari rin pala ito. Parang gano'n. Pero Kuya Dondon, nag-iintayan lang pala kayo. Nag-iintayan talaga kami. Saka siguro, isa pang mission namin dito, kami tatlo, nag-uusap-usap kami. Since nandito na rin tayo lahat, parang tayo naman mga partners talaga sa industry na to. Siyempre, mga friends natin from the media, at siyempre, mga friends namin sa cinema. Nandito mula SM, Ayala, Robinsons, mga Fasi, Cinema, Cinema 2000, I hope ilang manis, Sherman. Diba? Nandito sila lahat para, it's a partnership. Hindi lang namin tatlo. Partnership natin pong lahat
Di ba? Para ito na yung ambag natin na sana lalong lumakas ang industry natin lalo sa cinema. Di ba? Kasi syempre para sa amin tatlo, mahalaga ang cinema. Di ba? Like, for me, dahil na sa akin, sa personal kong dito ako ni-raise dito ako pinanganak. Diba? Mula kay mother, kay father, diba? I mean, dyan na ako lumaki. So talagang, syempre, for the next generations, parang siguro instrumento lang tayong lahat ngayon para gamitin tayo sa mga future generations, diba? Ang daming gusto kong pumasok sa pelikula, kaya hindi natin pwedeng pagayaan. Diba? Mahal natin ang cinema. Mabuhay ang cinema. Alright, let's open the floor for questions. Alam mo, makikilabutan ako. Alam niyo bang right beside me is the costume designer? Costume designer! Napakasikat na personality request ka ng dalawa. Thank you for coming. Lloyd Villarama was the costume designer ng On the job. On the job. By Bus. Honor Day Father. Honor Day Father. pretty much lahat, ha? Oh, thank you, Lloyd, ha? Alright. Ang bongga. Simulan na natin ang Q&A. Actually, the first question will come from someone na mahal na mahal si Coco. Si Alex Brosas ng Daily Tribune. Hi, Alex. Mergers and collaborations are always a welcome development in either businesses that entails entertainment, that entails other businesses. You are all accomplished celebrities of sort. Hello. When you formed this project, you knew each other very well, I suppose. Having said that, in vision, where are you united and where are you divided? Direct Eric, would you like to start? I think when we sat down, nung kinukwento nga ni Coco na matagal na niya gustong magtrabaho kami lahat, gumawa ng project together, ang una kong sinabi is we were just waiting for the right time. The right time for a project na perfect din sa'yo. No? When we sat down, we knew from the get-go what do we want to see, no? From a Coco Martin movie, from our end. Gustong-gusto namin talaga to bring out the best of Coco, not just what we see in Batang Quiapo, Provinciano, but together with that, ang lakas ng lahat ng legacy niya doon sa indie movies niya dati, no? He was this boy next door na hindi mo pa nakikita kinakawawa, parang biktima na siya. No? So we wanted to bring that out together, no? Not just the action hero in him, but also the dramatic actor in him. Which kung minsan, baka isipin na marami, ma-overshadow na ng pagka-action hero niya yung dramatic actor past niya. Pero from the very beginning, Coco is really a dramatic actor. And we looked for a material that not only showcases good action, okay, because that's what we both do, mostly, but also something with a strong heart, something with a strong story on humanity. And I think doon kami lahat nagpo-tagpo. Well, all the pitches, I think the reason why napunta kami sa On the Job, sa Bonifacio, kasi ang lalaki ng emosyon nitong dalawang kwento na to. The other ones we pitched were closer to popcorn movies than just a really good story. Ito, popcorn movie, pero malakas yung kwento. Malakas yung kwento ng bida, malakas ang kwento ng title roles, no? Which is Maghari and Bonifacio. So I think that's where we agreed all together, no? Lahat kami, parang wala nang question yun. Yung
kung anong gagawin namin project. So halos siya nang sagot sa question mo, Alex, sinagot ng Direk Eric, or you have other set of questions? Kay Coco. You may use your mic, Alex. Kay Coco, it seems hindi ka stop sa paggawa, sa pag-explore, ng mga bagay na parang gusto mong i-offer sa industry. Ano yung nagtutulak sa'yo? Why are you so driven? Kasi parang lahat naman napatunayan na. Ano po, kasi sabi ko nga, siguro isa sa pinakamagandang experience na naranasan ko sa buhay ko, talagang naranasan kong magutom. Yung ang tagal mo naghihintay, yung nagsisimula ka as an actor, yung nasa indie films ako, meron ngayon 6 na buwan, wala. Meron ngayon 1 taon, wala. Kumbaga, sabi ko, ang tagal ko siyang hinintay. Talagang inaral, pinagsumikapan ko, unasan ako ngayon. Kaya, every time na may nakakausap ako ng mga new actors ngayon talaga, wala akong hindi ko sila pwede sabihin na turuan sila umarte. Pero yung tamang mindset, yung pagpapahalaga sa trabaho, yun ang pwede kong i-share sa kanila. Na sinasabi ko nga hanggang ngayon na, kaya pag tinitignan nyo, halos dire-diretso yung trabaho ko from soap opera to movie, ganyan. Kasi sabi ko nga, minsan, sa buhay natin, minsan nagkakatokong oportunidad. At lahat, sabi ko, kung babalikan ko, kaya ko sabihin siguro, ako yung pinaka-pangit na pinagsimulan. Kasi nagsimula ako, ang tingin sa akin na nagsisimula ako, bold actor sexy actor. Hindi lang sexy actor na ang katambal ko, babae. Lalaki. Pareho na tayo, bold director. Bold director din ako nagsimula. Ibig sabihin talaga po kaya ko yung kwento, ganun ko talaga siya ginapang, pinagsumikapan. Kaya ito na nararanasan ko na yung, kumbaga parang ito na yung bunga ng lahat ng paghihirap ko. Ayaw ko siyang bitawan. Which is ngayon ang ginagawa ko, i-share ko siya sa mga co-actors ko, sa mga alam kong may mga tao pinagdadaanan na hindi lahat mabibigyan ng oportunidad o magkakaroon ng trabaho. Yung mga veteran actors natin na alam ko na ngayon na hindi na nakikita. Pag hindi ka na nakikita, hindi ka na mabibigyan ng trabaho, hindi ka na mapapansin. Yung mga bagong artista na nagsisimula, binibigyan ko ng opportunity, hinihila ko. Baka sakali sa mga soap opera o sa pelikula ko, mabigyan sila ng oportunidad para magdire-diretso yung trabaho. Which is, sabi ko nga, ang sarap na pakiramdam ko na nandito po ako ngayon. Kasi, yung mindset namin tatlo, ni Sir Dodo at kay Direk Eric, ang nasa isip namin ay buhayin ang pelikulang Pilipino. Ay ang mapapansin niyo po, very Pinoy na Pinoy yung mga konsepto. Alam niyo po, meron ako mga projects na ino-offer sa akin na baka hindi ka mag-remake na itong Korean, soap, ganyan. Sabi ko, hindi ko sinasabi na, siguro hindi lang ako fan ng Korean na mga teleserye o telenovela. Kasi sabi ko, nangihinayang kasi ako sa talento ng Pilipino. Napakarami nating kwento. Napakaganda ng kultura ng Pilipino. Napakarami pa natin pwedeng i-share sa buong mundo. Kaya sabi ko, kung gagawa ko ng proyekto, gusto ko gawang atin, yung original. Yung alam natin na may pagmamalaki natin at kapag kung sakaling tangkilikin siya, naging successful yung pelikula o teleserye, alam natin na gawa natin yun. Yun siguro yung iisang namin, ang iisang puso namin kung ba't kami nandito ngayon na parang kung gagawa na tayo, siguraduhin natin na hindi lang dito sa bansa natin, siguraduhin natin na may pagmamalaki nito kahit sa buong mundo, kahit saan pa tayo pumunta. Yun po yung goal namin dito sa pelikula gagawin po namin. Very well said. Meron, Andre, question from Miss Mel ng Rolling Stone. Hi, hello. My question is for Direk Eric. I guess you mentioned with May Pag-asa, it's very modernized-ish. So I was just wondering what you hope audiences today get from your rendition of Andres Bonifacio's story. More than just the exciting parts of Bonifacio's story that we always see in a lot of the biopics that's been done of Bonifacio. This one focuses totally on Bonifacio himself. Why did he fail as a hero? It discusses the social class because he couldn't find a way in to all the academics and all the heroes like Rizal. Even if he's a big fan, hirap siya pumasok kasi hindi naman siya talaga academic, no? And he was fighting for when are we gonna start
fighting beyond words. And that's what a lot of people can't understand about him. The next one is, it really tells the story of why he failed. That's why it's subtitled The Battles of Andres Bonifacio. Because we will showcase all the battles of Andres Bonifacio and why it failed. Because we don't want, di ba, ang palagi nila sinasabi, oh, laging talo si Bonifacio, laging hindi na nanalo. But here, we really dissected the main reasons why he couldn't win a battle from beginning to end until his death. It's because may resistance din sa fellow Filipinos. So the main enemy in the story is really how hard it is to unify the Filipinos together and have the same parang adhikain, the same goals. Everyone has their own agenda, and which makes it difficult for Bonifacio to rise above it. Siyempre, given na lagi, sinasabi lang, mainitin ang ulo niya, but it goes beyond that. Hindi naman siya reckless lang eh. Hindi siya reckless. He appears to be reckless, primarily because he's frustrated with what's happening around them. That's why he ended up building his own KKK, apart from, and we show that. There's a scene where he went to a gathering and had his No Limit Hangere book signed by, siyempre, yeah, that's what I'm saying, written for the modern times, because di naman namin alam mo ng papel na but we want to highlight the fact that Bonifacio was a big fan of Rizal, and that's the reason why he kept on thinking about the revolution. So he went there, he had the book signed, but then he couldn't accept what they were all discussing on how to finish the oppression of Spain. So it was hinted at the end of the scene, kung hindi ka agree sa amin, magtayo ka ng sarili mo. Gawa ka ng sarili mo. And that was the start of when he started building KKK. Yeah. Medyo malayo pa yan. 2027. Pero at least nagmagin na ng konting hints. Pero the other one also is the varying versions of the death of Bonifacio. But diba, there's parts where he was chopped into pieces. And then there's another one where he was beaten and then threw on a grave, still alive, and then covered. No? So, because we don't know what really happened, because even the tombstone of Bonifacio, we don't really know where it is. No? Of course, meron tayong marker, pero hindi naman sure kung dyan talaga. So, we decided, and that's what makes this, we're not doing a movie na parang talagang sinasanto namin ang historical na paano. We did two versions of it, which we see at the beginning of the movie and at the end of the movie. Parang ganun. Interesting. We'll be for 2027 for that. Pero Direk, I just like to acknowledge yung on the job, parang na kayong Marvel Universe, ha? Di ba? Parang nakakanak ka siya, no, Direk? You had on the job Missing 8, and then buwang HBO ng kinumbay niya yung dalawa, no, Direk? Tama? And then we're having on the job Maghari. May vision ka pa ng marami pa to, mga anak pa to. Meron pa kami isang mas luma pa yung kwento. Mas malayo pa. Mas 1970s. Oh wow, interesting. Okay. Of course, before I give the microphone to Ms. Lea Soterio, here's a question from John Bueno. Hello, good afternoon, Bob and Sir Coco. Well, I'd like to point my question siguro kay Sir Don. Kasi parang just seeing it from a watcher's point of view, super laki ng gagawin ninyo. And it's still 2025, knowing that it's gonna be on 2027, parang ang dami niyong gagawin. Parang kahit ako nalulula. Can you... And we already have the script. So we already know how. So we already know kung gaano siya katugo. Okay. And kung read it. Nag-shoot na hindi pa? Di pa. Oh, okay. So ngayon na hindi pa nag-shoot, sir, you're quite positive na this is achievable.
And can you tell us how big this is, like your vision? Because of course, ang plan ni Coco is to put this out to the world, to probably streaming sites or outside the Philippine market. How big is it in your eyes po? Going back to sinabi ni Coco and ni Don na we want to do something that we can offer to the movies, diba? The people will go in and watch it in the big screen. No, I think that's where we're coming from. We wanted to do a movie na parang meeting the audience halfway, na malaki siya, enough for you to say na nakaupo ka lang doon, ay hindi ko na hintayin to sa Netflix, ay hindi ko hintayin to na lumabas sa TV ko, pupunta ako para panoorin ito. No? So I think we're trying to meet everyone halfway, wherein everyone's gonna say when they see the trailer, when they see how we promote it, everyone's gonna say, this is a movie worth watching on the big screen. And that's what we're hoping. That's what we're hoping na maramdaman ng audience. And of course, we don't want to shortchange them. No? So, like Bonifacio, without going into details, there's probably 5 or 6 war sequences, battle sequences in there. No? Aside from that, we're recreating Binondo during that time. And Binondo during that time, with all our research on this, medyo submerged sa konti. Naglalakad ka sa kalsada, maganda yung gown, nakapayong, pero medyo submerged ng konti. And this is not because of the flood control, kaya nilagay namin. Nandyan na yan sa research, di ba? So, in order for us to do that, we need to build a Binondo setting, a Manila, a generic Manila small town where most of the big scenes happen. Of course, if you look at, aside from the central area, the rest naman, aside from Cavite, where he ends up talking to Aguinaldo, the rest naman, mga San Juan na El Deposito, na away. We already talked to Mayor Zamora to allow us access to the reservoir that is now turned into a museum. No? So that's how big we're looking at it. Medyo malaki siya. And of course, we're looking at it from an accessible popcorn entertainment. We don't want to lecture our audience about how well we researched the details of the story. We feel that the story of Bonifacio sobrang ganda as a character na parang kahit kalimutan mong totoong tao pala siya, you will go with the story because the story is so compelling. All right. Let's go to the POV of the producer. Yes. I mean, sa amin naman ngayon, nakita ka talaga, nag-concentrate nga about isa sa mga mission namin, is to bring out talaga Filipino talent abroad. So, kasi yung on the job talaga, it's a franchise that has a global following na. Diba, syempre, what more pag contented tayo ng isang bida, katulad ni Coco Martin, for the franchise, and we can bring that talent out to the world for people to see. Diba? I mean, we were successful naman with Jose Gate. Nanalo tayo sa Venice. Sa Best Actor, First Asian, diba? Actor doon, diba? So, si Coco, di ba nga, magaling talaga na actor to. Diba na dapat i-showcase talaga sa international, yung kanyang talent, diba? Then again, syempre diba ngayon, siguro mission namin tatlo talaga is to produce really a good quality film that's up to par with our neighbors. Kasi dati, di ba, parang andun tayo, ahead tayo eh. Di ba, for some unknown reason, biglang umatras. Tayo sa level sa taas tayo, bumaba. So right now, syempre, gusto namin na maiangat ulit yan. So ito yung ambag namin again, na para pakita sa mga neighbors natin na yes, a Filipino talent like us can do our contribution para maiangat ang talent ng Filipinos sa ibang bansa. So yun ang challenge, that
we know the budget is big. Yes. Because we want to produce a good quality film for both projects. But then again, to attract more audience to see the Filipino planet. And in addition, going back to your question, is it scary to do something this ambitious? Yes. Coco is doing something so ambitious on TV. Yeah. Diba? His action sequences are no longer looking like TV Material, yes. Oo, kasi lalaki ng mga kwan. I've been doing a series for 3 years now na hindi pa lumalabas. So, I think that's ambitious enough. All right. And also, John, I think Coco's name is very much familiar in the festival markets in worldwide. Remember, nakailang festival si Coco noon, right? Yes. So, isa yun sa big thing din na... And his most memorable is Kinatay, which won for that Brillante Best Director in Cannes. And he spearheaded the cast of that. And does this mean free si Coco during these years? And also, sir, sino pong gusto niyong makasama sa projects na to? Actually, yung schedule, sabi ko nga, basta ginusto ko kahit anong bagay, sabi ko, ginagawa ko talaga. Kasi ayoko magkaroon ng hadlang eh. Ayoko magkaroon ng mga parang, baka pagod ka na, baka sobrang. Gusto ko kasi lahat ng bagay pag naisip ko gagawin ko posible. Napaka-positive ko kasi. Kaya sa totoo lang, kahit sa production ko, sa Team ng Batang Quiapo, pinakahintahit ko yung taong tamad at mahina ang loob. Pag sinabi natin mangyayari, dapat mangyayari. Wow. Dapat ganun ka-positive. Kasi alam mo bakit ginano ko? Kasi sayang yung talento ng mga Pilipino. Ang gagaling natin, kulang lang ng push. Kulang lang ng good leader na magpupush para magawa yung isang bagay. Kaya kami nga, sabi ko nga, ang strong na personality namin, kaya yung vision namin, gagawin natin yan. Mangyayari yan. At kapag ginawa ko yun, isagad mo na. Huwag yung half-hearted, huwag yung ito lang, hindi. Gawin na natin yung pinaka-the best na magagawa natin. Kasi ito nga sinasabi natin, ito yung contribution natin sa cinema ng Pilipinas. Hanggat nandito tayo, hanggat kaya natin, hanggat bata tayo, gawin na natin yung pinaka-best natin. Yun yung goal namin tatlo na sabi ko nga, ngayon na tayo magkasama-sama, ang tagal kong hinintay ito, itong pagkakataon na ito na hindi naasahan at nangyari, ibibigay na namin yung pinaka-best para sa mga pelikula nito. No, ako I-get John, nung sinabi ni John na medyo parang nalulunod po kami doon sa napanood namin na 5-minute teaser. I mean, yung bigness ninyong tatlo na magkakasama ngayon. Kaya siguro natanong niya yung question na yun. But thanks, John, for answering. Do you have any more follow-up questions? Well, probably the artist that he wants to. Meron ka na, baka di ba pwedeng spoil yun, no? Secret pa yata. Sa meeting namin kahapon, secret pa sa amin. Actually, kami, honestly, mali lang yun lang to. Sabi ko gano'n. Sinusubukan na namin mag-casting. Kasi mag-umubo ka ng kwento ng trading. Pero sabi ko nga, casting pa lang. Sabi ko nga, kasi di ba pag tayo, honestly, bilang tao, pag manonood tayo ng pelikula, minsan di pa natin alam yung kwento eh. Pero sa casting pa lang dapat nagkakaroon ka na ng interest. Nagkakaroon ka na ng dahilan para manood ng sine or magbayad. Kaya sinisigurado namin to, sa casting pa lang to, ito yung casting na alam mo na hindi mo pa napapanood o hindi mo inaakala na magsasama-sama. Kasi sabi ko, dapat itong event, yung experience na dadali ng pelikula, ng bawat pelikula, at yung bawat cast doon sa mga tao na manonood nito, yung first time nila na hindi namin ito nakikita sa TV. At hindi namin nakalain na magsasama-sama ng mga tao ito para gumawa ng isang matino at magandang pelikula. Yun yung goal namin dito. Grabe, Now you know why he's also a visionary in his generation. Diba? Meron talaga siyang gusto eh. And alam niya how it will work and what will work. Like, example, like kunyari kung papansinin natin, like sa probinsyano sa Batang Quiapo. Diba yung ako, kasi fan ako honestly, ng mga veteran actors, ng mga artista. Alam mo yung pinapangarap mo na mapanood mo sila na sabi ko nga minsan pag nag-ano ko, para yung boxing. Sino yung magmamatch? Sino yung magtatapatan doon sa eksena? Nangangarap. Tapos ako minsan pag nagdedirect, ang gagaling nila. Yung gano'n di ba yung na-amaze ka na-ano ka sa talento ng Pilipino. Kaya sabi ko nga dito, first time makikita mo na hindi mo pa napapanood at hindi mo inaakala na magsasama-sama. As a fresh combination, bakit
fresh combination. Kasi parang yung iba rin, iba yung hain natin ngayon sa mga manonood. Casting pa lang, interesado ka na dahil alam mo na hindi mo siya basta-basta mapapanood. Natakot na ako, baka ma-reveal. Baka dala si Gogo eh, di ba? This is literally ambitious, no? Big project. Achievable, di ba, MJ? Okay. Si Lea Santerio na yung I know, I'm going to her na. Here's a question from Miss Lea Santerio of the Philippine Star. Inquirer ba? Star na nga. Anyway, hello, good afternoon. Hi, Sir Dondon. You mentioned kanina about the budget. Did you really sit down already and talk about the budget for this to start shooting? When? Did you really sit down already and talk about the budget for this? Umabot na doon sa production budget. Pagkatapos ng announcement na ito, we'll get right into it. So, right now kasi syempre we have the scripts already on the job, lalabas na rin next week. Bonifacio has a script already. So mag-start na kami ng pre-prod, pero budget-wise, syempre it's gonna be big. Hindi ko masabi yung number. So wala pang ballpark? Wala pang ballpark kami magkailagay. Pero sa Bonifacio pa lang, for example, 5 major battle scenes. 5 yan na malalaki. Tsaka period talaga. Period pa, diba? So talagang syempre, ano yun, syempre, medyo malaki-laki yan, diba? Kasi on the job rin kasi, medyo atras tayo in time. Diba? So syempre, ngayon nasa 2025. It's set in 1995. 95, so another period piece. Period din. Yes. So both will really take a lot of effort, production design, maraming research, going back in time to get the right stuff in. Diba? Lakas matanda nung 1995 period na. Parang nagawa tayo doon, pero period siya yet. Because si Sir Eric mentioned, si Direk Eric mentioned about the timeline kanina na this could have happened earlier or sooner, but this is the right time for you. I want to get the opinion of the three of you. So this is really the right time for these two big projects. I think ilang beses kami nakikita-kita ni Coco sa party, gathering, gano'n. And parang ina-ay lang namin yung isa't isa, parang alam namin. Ipapakiramdaman. Oo. Parang may bagay na project dito kay Coco, gano'n. But wala pa natin on your mind at the time. Nothing. Actually, kanina lang may isa pa kaming naiisip na project. Pero sabi namin, huwag na muna natin guluhin, ito lang muna. No? And when I approached si Don dun sa 1 year ni Mother, sabi ko, show business is no longer the same without Mother. Kasi si Mother polarizing. And we need that somehow in the industry for it to be exciting all the time. Diba? Nung nawala si Mother, parang naging mabait bigla yung showbiz. Hindi naman talaga sobrang bait ng showbiz. Diba? We all need a little bit of intriga, chismis, diba? A shot in the arm, diba? Parang magigising tayo lahat. So nung na-mention ko yun, tsaka namin naisip, si Don, kinausap ka agad si Lea, na maybe it's time that we do a project na parang no one could think that it's possible na mangyari. No one would think na posible kasi Coco is doing his own stuff. So busy. On his own, he's doing his own stuff. Diba? And he can do it whenever he wants to do it. Kung kailan niya gusto gumawa ng pelikula para sa kanya, drama, horror, action, he can do it. Diba? I've been doing series for the last 3 years. Diba? And I've been itching to go back into doing movies. Because ang movies, iba talaga. Iba when you see it on the big screen. So I think parang ngayon yung nagsabay-sabay lahat yung moments na yun. And when si Don talked to Lea, at biglang si Lea came back with that one. Okay, I think it's gonna happen. No? That's when we sat down for lunch. Kagad. Reaction ko lang daw na this is the right time. Actually, ako sinabi ko kasi, nung nalaman ko na
Siyempre, nag-meeting na kami at naano ko talagang seryoso na to, mangyayari na to, pinangarap ko. Sabi ko talaga sa sarili ko, mamarkahan ko to. Bakit? Kasi sabi ko nga, bilang sa tao, lalo na kami sa artista, nangangarap ka na balang araw, kapag natapos na ang karir mo, matanda ka na, nawala ka na sa industriya, meron kang pelikula na maaalala ng mga tao. At sinabi ko sa sarili ko, itong dalawang pelikulang yun na pinangarap at matagal ko hinintay, mamarkahan ko to. Kasi sabi ko nga, tatrabahuhin ko to, pagpupursigihan ko to, at ibubuhos ko lahat ng lakas ko at oras ko para dito. Kasi alam ko na hindi basta-basta darating sa yung mga ganitong pagkakataon ng proyekto. At sa totoo lang, ang tagal kong hinintay to. Yung alam mo yung tamang proyekto para sa'yo, at meron mga tao na isip na ikaw ang naisip nila para dun sa proyekto ito. Kasi sabi ko nga, sa totoo lang, kaya ko mag-isip para sa akin. Pero minsan masarap din yung meron ko mga taong katulong. Na alam mo yung mga taong katulong mo, na alam mo na mahuhusay, na alam mo na nasa tamang kamay ako. Alam mo, sa totoo lang, pag nag-creative sila, nakatahimik lang ako ganun. Hinitignan ko sila. Bakit? Kasi ganun ako kakumpiyansa. Ganun ako kano na naniniwala sa kanila. Kasi syempre, base sa mga proyektong nagawa nila biruin mo ako, naghihintay lang nangangarap, naiinggit. Sana, balang araw magkaroon ako din ng ganyan klaseng pelikula, makagawa rin ako sa kanila. At tapos dumating yung pagkakataong ito. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ito pag ginawa ko ng dalawang pelikula to, kahit gano'n kapagod, kahit ano pa yung schedule ko, lahat yan. Sabi ko, itatawid at itatuloy ko to kasi sabi ko nga, minsan lang darating sa buhay ko to at sisiguraduhin ko na ito'y maiiwan kong marka nung time ko sa show business. Grabe yung desire, MJ, no? Miss Leia, grabe yung desire. Sir Don Don. Sir Don Don, being the right time for this project. Right and right? Well, syempre there's always a right time talaga. Hindi namin talaga, ngayon talaga, pinag-cruise na yung lantas namin. Diba? So, thank you pa rin kay Mother, naisip na pag-isabi ni Eric at napagsama kami tatlo. Diba? Para gumawa ng isang ambitious project na tulad nito. Diba? Kasi I can only talk about my mom. Kasi before, sinasabi ni Eric about showbiz. My mom always goes up to challenges. Even through concepts na no people would think about nakikita, kumikita. Tulad ng mga mano po, maisip, di ba, na paano kumita yun, pero kumita, di ba? So, parang nawalan tayo ng mga challenging producers that's willing to take the gamble. Di ba? So, ngayon parang siguro, yung energy niya, siguro we can relate and, you know, we can do this. I firmly believe this is really the right time to do something like this. Thank you. Thank you, Leia. Question from Bobby Cantina ng Manila Bulletin. Manila Bulletin. Magandang hapon po. Kay Coco muna, magandang hapon po. Sir Coco, so how are you preparing for this big project? And ikaw ba nung bata pa talagang pinangarap mo ba na mag-portray ng isang hero natin sa bansa? Hindi naman sa bansa. Kumbaga lahat naman ng kabataan, lahat naman ng bata dumadaan dyan. Like superhero? Oo, lahat. Sabi ko nga, siyempre ang idol ko nun, si FPJ, si Lito Lapid, di ba? Lahat ng gas-gas sa tuhod, yung mga slide-slide, tumbling-tumbling, lahat ng bukol. Pero sa totoo lang, nung nagsisimula ako bilang artista, hindi ko inakalap na, una, na makakapasok ako sa trabaho ko, sa industriya to. Pangalawa, hindi ko akalain na kahit pa paano na mararating ko to na magiging lead ako sa isang teleserye o sa pelikula. At pangatlo, hindi ko inakala na darating sa point na magiging malilinya ako sa action. Pero sabi ko nga, nagkukin ko sa mga kaibigan ko. Sabi ko, alam niyo kung bakit kahit na hindi ako magaling sa form, sa action, kung bakit ako may forma. Kasi mula kinder ako hanggang graduate ako ng college, lagi ako tawag kong sunada. Kasi dahil maliit ako, siguro may itsura ng konti, lagi akong electrical. Wala naman akong ginawa, kundi siyempre lumaban, ipagtanggol yung sarili mo, pumalag. Sabi ko, lahat pala ng bagay na yun, may dahilan kung ba't nangyayari sa'yo. Kasi naisip ko yun, nung nag-artista na ako, dahil nung nag-artista ako, ang pangarap ko at gusto ko sana, maging Christopher De Leon. Gusto ko drama. Yun yung feeling kong ano ko ang strength ko 40 ko kasi marundom ang buhay ko Bata pa lang ako, parents ko naghiwala, layas kami, ganun, makadrama ang buhay ko. Tapos nung nalilinya ako sa action, hindi ko maano, bakit mas mataas? Mataas ang rating sa teleserye. Mataas ang rating ng mga drama ko, ng mga walang hanggan, mga ano, okay siya, ikaw lamang. Pero pag nag-action ako, like Juan de la Cruz, Provinciano, mas mataas. Pero sabi ko, bumabalik pa rin ako sa drama kasi talagang gusto ko drama
Pero sabi ko, bakit ko kukontrahin kung ang gusto sa akin ng mga tao, yung action? Kaya nga sabi ko nga, kahit maliit ako, sabi ko, siguro nakikita sa akin ng tao, yung representasyon ng Pilipino. Yung maliit, yung underdog, yung struggle, na paano ka mananalo, paano ka lalaban sa buhay, paano mo mapapanalo itong laban na to. Kaya yun siguro yung pinagdadaanan ko sa araw-araw, o kahit sa buhay ko, na parang wala naman akong ibang sikreto pag sinasabi ko nga. Sa totoo lang pag tinanong mo ko, anong talent mo? Wala. Kasi sabi ko, di ako marunong sumayaw, kumanta, umarte. Pero sabi ko, isa lang ang talento ko na alam ko, yung hard work. Kasi doon ako, mapursige ako sa buhay, matsyagain ako, mag-iisin ako. And then later on, natutunan ko lang lahat ng yan. Hanggang sa pumasok na, natutunan ako magsulat, natutunan ako mag-direct, mag-produce, ganyan. Kaya pag tinatanong ako, sabi ko, walang ibang susi, walang ibang sikreto, hard work. Kaya ito, sabi ko nga ngayon, kaya wala akong inaatrasan. Kahit wala akong tulog, darating ako dyan. Plus hard work, yung pagiging professional sa trabaho, at maayos ka usap. Sabi ko, yun siguro yung pinakamasasabi kong sikreto ko sa buhay ko, o sikreto ko sa buong karir ko. Ayun po. Okay, ikaw po, 24 years in showbiz, ewan kung tama yung nabasa ko. Tama ba? 24 years? Wow. So, at this point, the most important lesson or biggest lesson learned sa showbiz in your career? Sabi ng lola ko dati nung araw sa akin, nung bata ko na hindi ko maintindihan. Alam mo, para mabuhay ka sa mundo, kailangan mo magpatay-patayan. Sabi ko, patay-patayan, para mabuhay, kailangan mo magpatay-patayan. Nung tumanda na ako, ang ibig sabihin pala nun, hindi lahat ng bagay papatulan mo. Hindi lahat ng bagay pag-aaksaya mo ng oras ka naman. Kundi kasi masasaktan ka lang. Maraming disappointment sa buhay. Ngayon, para mabuhay ka, mapanalo mo yung laban na doon, kung nasan ka man, marunong ka lang dapat bumalanse. Alam mo yung tao paniniwalaan mo, tao pakinggan mo, at ang pinaka-importante, alam mo ang direksyon ng buhay mo at ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Yun lang siguro po yung pinakano. Kaya ngayon, sabi ko nga, sa panibagong career na pinasok ko, bukod sa pagiging artista at ngayon nagpuproduce ako, sabi ko nga ngayon, basta alam ko na focus lang ako sa trabaho. At ang unang pa nakikinggan ko lang yung pamilya ko. That's it. And then, yung guidance ni God, yun lang ang nag-guide sa akin kung nasan man ako. Kaya kahit ano mang struggle, issue, marami sa buhay ko, hindi ko na ganun dinadamdam. Kasi iniisip ko na lang, part yan ng trabaho ko. Yun po. Okay, so comment lang Triple M, then yung dati nilang movies nyo, puro letter M din ang umpisa. So, pati writer, kaya hindi. Pati host, M din. MJ! I know. Okay, thank you. Full of M's today. Thanks to Bobby. Here's a question from the original costume designer ng OCJ, si Mama Loy Villarreal. Ang tanong niya, direct kung siya pa rin kukunin mong question. Bainan. Good morning! Ano yan? Celebrity na yan? Good morning. Good morning, Direk. Ayan. Siguro kaya kami lalo na-excite dun sa project nyo kasi alam namin kung gaano kayo ka-passionate dun sa trabaho at saka dun sa mga pagmamahal nyo sa industry. And then, may question po ako kay Direk Coco, nabanggit niyo po kanina na nag-meeting kayo, nabanggit nyo kay Direk Eric na gusto niyo yung mga General Luna, yung mga So, yung Bonifacio po ba, siya po ba yung top choice na bayani na gusto nyo i-portray? O meron pa pong ibang bayani pa po ba kayong gusto i-portray? Actually, kasi, hindi ko kwento ko yung Sir John, sabi ko, alam niyo, Sir John, galing mo, ang ganda ng General Luna, nakaginaldo, nakakabilib, sabi ko. Pero ako, sabi ko, kung gagawa man ako ng isang hero, na kwento ng isang hero, sabi ko gano'n. Sabi ko parang hindi ko yata kaya yung mga yun. Kasi hindi ako articulate eh. Una-una hindi ako paulit-ulit isa. Hindi ako marunong mag-English. Hindi ako marunong mag-Espanyol. Kumbaga hilaw. Alam mo rin kakayatan ko eh. Sabi ko, alam niyo pinakakaya ko dyan? Bonifacio. Sabi ko bakit? Kasi sabi ko yung pagiging batang kalye, yung sinasabi nga ni temper, yung dedikasyon, yung puso, sabi ko ganun. Sabi ko kahit natutulog ako pagbangon ko, kaya ko yan. Kasi sabi ko nga, yung advantage mo yung second skin mo siya. Yung alam na alam mo yung buhay na gano'n, alam na alam mo yung pagkatao na gano'n. Kaya nung kinukwento ko sa kanya gano'n, doon nila nakita na parang may potential ng batang to ah. Parang bagay sa kanya yung Bonifacio. Yun, doon po na ano yun, doon po nangyari yun. Kaya nung sinabi ko talaga, kasi ako bilang artista, alam ko naman yung limitasyon ko. Pero nung sinabi niya sa akin Bonifacio, hindi ko inakala na sabi ko nga, isa sa mga pinangarap ko na mangyayari ngayon dahil gagawin namin pelikula. Mama, na-envision mo na ba kung anong outfit ni Coco as Bonifacio? Ay, oo, syempre iconic. Kailangan yung kami sa chino, tsaka yung yung pants na pula. Oo. At saka
kung kailan daw babalik yung character niya sa Batang Quiapo. Nandun yan! Natsugi na ba? Na-preempt tuloy ang J. Ay, sorry. Okay, the last set of questions will come from, first off, si Alan Sanco ng Stars. Ay, si Alan. Of course, relevant pa. At sino pang pinali natin? Sino pang pinali? Dinidecidean ko pa. Mel, Okay. what's your favorite piece? Mel ba is kay Alan? Marinel Cruz, syempre pala. Ay, ba't wala yung mic niya? Hello. Ayan. And congratulations po. Isa kami sa natuwa na nagsama-sama yung mga icons ng film na talagang inaabangan talaga yung mga pelikula. Na-curious lang ako, Direk and Eric Mati, bakit nga ba hindi nyo kinonsider si Coco a long time ago dun sa mga unang Sa On the Job? Oo, di ba? Parang kung meron talagang isang magandang role yung kay Coco itong On the Job, bakit parang ngayon lang talaga? Ano kaya yung reason? Yung On the Job, pag inisip nyo, for example, yung Missing 8, di ba? Parang yung material, parang bagay na bagay sinulat para kay John Arcilla talaga. No? Medyo malapit na mag-retire na journalist, pero utusan ng mayor ng isang town, no? Si Dennis Trillo naman, masyado namang pinapangit namin si Dennis Trillo, ginawa namin sobrang ordinaryong preso. Nung time na yun, even On the Job na original, no? On the Job na original, I don't know, ano yung ginagawa ni Coco nung time na yun? That was 2011, when we were shooting it. Juan de la Cruz. O yun, di ba? Si Juan de la Cruz, nasa ABS na siya, na nagte-teleserye. 2011, we had Piolo, but it was through Star Cinema. No? The casting, we picked actors. Si Piolo was suggested by Star Cinema, and then Gerald. No? Originally, may John Lloyd pa nga, pero John Lloyd just got one more chance na sobrang lakas. So ayaw na nila ibigay sa Hitman. So, hindi lang nagtutugma-tugma yung mga projects. But you must remember, if you look at kinakarir namin, lahat ng movies na ginagawa namin ni Don Don, we don't write generic characters kung sino man yung papasok na artista, kung sino lang. Talagang tinitailor fit namin doon sa artista na kukunin namin. Pinag-iisipan namin because in as much as ang artista gusto niya memorable yung gagawin niya, kami din ayaw namin malagay lang may isang tabi yung ginawa ng artista na yun. Mahirap mag-cast ng malaking artista, hindi ganun kadali na pagbigyan ka ng malaking artista para gawin yung pelikulang gagawin namin. So we owe it to them na bigyan sila ng role na parang memorable talaga para sa kanila. I remember na medyo nagkamali pa nga ako sa Honor Thy Father. Lintik na sisi na pinagdaanan ko kasi gusto ko makita si John Lloyd na hindi pa cute. Kaya niya ginawa yun. Pero sobrang dark naman ang pelikula. So sabi nila, yan tuloy, hindi kumita yung sayang si John Lloyd. Sana yung nag-meet ka na lang halfway kay John Lloyd na parang nakita pa rin na cute sa ganon, no? But I feel na yun yung gusto ko makita kay John Lloyd na gawin at that time. No? So with Coco, knowing his filmography, and I've seen most of his films, almost all. No? Napanood ko Kinatay, napanood ko lahat, even the ones on Netflix na ni-release in the last 2-3 years, napanood ko yun. Iniisip ko siyempre, what could Coco do in a movie na sa amin ni Don Don na hindi pa niya nagawa, but also memorable. Na parang tatatak, na parang naalala niyo yung movie ni Coco na ginawa nila Mati tsaka ni Monteverde. Iba, no? Iba yung role ni Coco doon. Ganda. Hindi pa niya nagagawa yun. Iyon yung parang alaga na gusto namin sa artista. Kasi ayaw namin na parang kahit anong script, o yan, bagay, pwede ka naman dyan, lagyan ka lang namin bigote, lagyan ka namin mahabang buhok. Diba? We
go out of our way to make sure that the character is something that na pwede nilang, that they can take a bite of, di ba? And enjoy i-kuyain, di ba, yung role. Hindi na yung parang appear sila doon araw-araw, hindi naman nila kailangan pag-isipan yung role. Mabubuo naman yung pelikula. So, we don't want to do that. Sa perspective ko naman, I mean, matagal na talaga namin siya makatrabaho si Coco. Hindi lang namin talaga alam paano namin siya ma-approach properly. Kasi alam naman natin, di ba, sa utak din naman namin before, parang untouchable di ba? Kasi network star, di ba? I'm sure dire-diretso yung proyekto. So parang kailan ba tayo kaya makakasingit, di ba? Tapos ang kataon lang talaga na we tried. And that first try na kinausap ko si Rhea, in just 2 days, nabalik na. Diba? So, may blessing ni Mother yun eh. May guidance ni Mother. So, syempre yung busy talaga eh, diba? Syempre, knowing that, akala namin exclusive din siya. Diba? We found out na hindi naman pala nakikin sa pelikula. So, do you still remember the date? Do you still remember the date? Yeah, that's August, I think August, can bring na si Mother. Alam niyo eh. Sometime in August. Sometime in August. Yeah, sometime in August. Couple of months na. Yeah, somewhere, 5 yata. Memorable. Alan? Yung second question. Second question ko for Coco. Congratulations, Coco. Yung, kasi parang parang ikaw yung taong talagang napaka-busy as director, tapos yan actor, di ba? Tapos ini-imagine namin kung gagawin mo itong dalawang pelikula na to, paano yung schedule, di ba? Hindi naman sabay, Alan. I mean, di ba? Movie pa din yan eh, di ba? It takes time para magbigay ng time. Parang kakabahan na ba kami na matatapos na rin ba yung Batang Quiapo para magawa mo to? Or talagang parang magta-time management ka para magawa mo at the same time yung Batang Quiapo at itong movie na to? Actually, ang Batang Quiapo kasi is MW. Monday, Wednesday, Friday. Meron pa ako Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. Yung Tuesday and Thursday ko, para yan sa OTJ. Yung Saturday and Sunday ko, yun yung Bonifacio. Sige, ano ang schedule lang? Hindi kasi alam mo sabi ko igagrab ko talaga to. Whatever it is, gagawin at gagawin ko, darating ako sa set. Kasi pinangarap ko to. At ang tagal kong hinintay. Hindi ko palalagpasin yung pagkakataon nito. Sabi ko nga, ganun ako eh, walang nakakapigil sa akin. Kasi sabi ko, pag may gusto kong ma-achieve na pangarap, gagawin mo lahat para makuha mo. At ngayon nangyayari to, kaya sabi ko nga, pakiramdam sabi ko sa sarili ko, siyempre alam mo naman na artista, di ba? Minsan, 5 years, 10 years. Ngayon ang pakiramdam ko, dati dumating ako sa point doon, after Provinciano, sinabi ko talaga to, sabi ko sa Provinciano, alam ko, hindi na ako makakagawa ulit ng ganito kalaking project. Alam ko, hindi na ako makakagawa ng ganito ka-successful na project. Pero nung nangyari siya sa Batang Quiapo, sabi ko sa sarili ko, hindi. Nasa gitna pa lang ako ng karir ko. Ibig sabihin, meron pa akong pupuntahan. Tapos nung dumating ito, sabi ko, pero natupad ko yung pangarap ko sa Provinciano and ng Batang Quiapo, tapos bibigyan ako ng dalawang ganito kagandang project. Ibig sabihin, nandun pa lang ako. Nag-i-start pa lang ako. Ngayon, nasa sa akin na yun, kung uurong ako o lalaban ako. Ang desisyon ko, lalaban ako. Bakit? Tagal kong hinintay ito. Alam ko yung pakiramdam na nasa baba. Alam ko yung pakiramdam ng wala. Ngayon na nandito ako, sabi ko hindi ko sasayangin yung pagkakataon na to. Kasi alam ko maraming pwedeng pinto ang magbukas sa akin. Kagaya ngayon na nagbukas sa akin yung pagpuproduce. Sabi ko, malay mo, sabi ko, sa pamamagitan na to, kami tatlo, makapagbukas kami ng pinto, na ibang pinto, na makakapagbigay pa ng hanap buhay sa mga tao sa industriya natin, sa pamamagitan nito. Alam mo, MJ, yung ina-emphasize Sir Don, doon yung magbigay ng hanap buhay sa mga film workers. Kakaisa silang tatlo talaga, no? Galing. Thank you, Kuya. Okay na, no, Alan? Ano kayo problema ni Alan? Ano sa schedule? Schedule ni Coco. Iniisip na niya na. And the last question will come from Miss Marinelle Cruz. Seatmate niya si Marinelle. Oo. Okay. First question is for Direk Ed. Direk, kasi medyo likely in-explain mo na yung mangyayari sa Bonifacio. Pero konti pa lang sa OTG 3. Pakwento naman kung ano yung pinaplano yung for Coco, yung character ni Coco for this one. Si Coco, when we thought of
maghari. Beyond Joel Torre na ginawa. Kasi pwede namang ibang tao siya nung bata siya. No? Iniisip lang namin ni Chico, paano ba, ano ang gusto natin makita kay Coco? Eh si Coco talaga everyman siya. Para siyang ordinaryong Pilipino sa ang tingin ko sa kanya. Na siyempre, hindi ganyan kagwapo, no? Pero ibig ko sabihin, ordinaryo siyang Pilipino. And he could represent every Filipino out there. No? So, ang naisip lang namin, ang plight ng Pilipino kung gaano kahirap para makakuha ka ng tamang serbisyo sa mga bagay-bagay. No? So, naisip namin, Coco's tatang and how he goes through everyday life and all the struggles niya. But then, it's not enough. And may ipit siya. And it turns out, he takes matters in his own hands. Yun lang. So, because he needed to protect his family, he needed to protect his children, his wife, and even the people that he loved. Yeah. Thank you for that. Kung, ayun, narinig mo naman din yung sinabi ni Direk, yung expectation. Sige lang po. Yeah. Expectations niya sa kung anong pwede mo gawin. So, tanong ko lang kung bakit nagustuhan mo na, kung bakit inaabangan mo na makatrabaho sa si Direk Eric at saka si Sir Don Don. Ano yung mga qualities o ano yung mga nakita mo sa kanila na nagustuhan mo, na pinangarap mo na sana makatrabaho mo sila? Kasi sabi ko nga, fan ako ng mga project nila. Halos lahat kapanood ko mula yung mga project nila kay Kuya Dong, lahat, pati movie with kay Lloydie, lahat. Kasi bilang lalaki, ramdam na ramdam mo yung kwento, yung buhay, yung character. Na alam mo yung parang sabi ko nga, nire-represent nila yung totoong Pilipino, totoong Pinoy, yung kultura natin. Which is gano'n din kasi yung pinagmulat ko eh. Diba? Kami nila direct dati ko, kung sino yung mga tao, sino yung mga Pilipino na nakaka-relate ako. Na which is, sabi ko nga, yun yung gusto kong ipagmalaki. Na kaya naman natin yun eh. Bakit tayo, sorry hindi ko na, bakit tayo gumagawa ng kwento na hindi naman natin kultura? Na hindi naman yun ang buhay sa Pilipinas. Hindi naman ganun mag-isip, kumilos, o ma-inlove ang mga Pilipino. Bakit natin, di ba, parang oo, sarap panoorin, pero pag in-adapt natin, parang doon lang ako na sorry, alam ko maraming baka magtampo, pero yun lang, nahihinayang kasi ako na parang, bakit hindi natin pinagmamalaki yung sariling atin? Kung papansinin natin, di ba, daming gwapo, ang gwapo ng Pilipino, kulay, tindig, mukha. Pero ngayon halos mga mukhang Koreano na rin lahat. Di ba? Para ba sayang eh. Kasi yung uniqueness na meron tayo, dapat yung pinagmamalaki natin. Bakit natin hindi pinupush? Hindi yun yung inaano natin. Hinihila natin and then iba yung inaano natin. Nakakainayang. Kaya sabi ko nga na dahil iisa kami ng lingwahe, iisa kami ng hadikain. At doon ako napaproud na parang pakiramdam ko pag nag-uusap kami, parang hindi namin first time magtatrabaho. Kasi iisa kami ng utak. Kaya ang sarap lang na makakatrabaho mo na alam mo na nakakaintindihan kayo. Kaya nung kinukwento nila yung OTG natin kami noon, sabi ko gano'n, alam nyo, kahit bukas natin i-shoot yan, sabi ko gano'n, kaya kong gawin ko. Bakit? Kasi kabisado ko ang buhay ng Pilipino. Yes. Alam ko yung kultura natin, alam ko yung pagkatao. Kaya sabi ko nga gano'n na, bakit ako tatalon sa isang bagay na hindi ko alam? Kaya nga diba kinukwento ko kanina na meron nag-aano sa akin na gumawa ng sakurian, sabi ko, hindi ko minamasama, pero sabi ko, gusto ko kung gagawa ko yung sarili natin. Okay. Last na lang, ano ang laman ng iyong dasal ngayon para sa sarili mo at para sa industry mo? Honestly, ang inaano ko yung para sa akin kasi ako lang siguro sa atin ngayon yung pagkakaisa. Yung pagiging unite, yung pagkakaintindihan at pagiging isa. Kasi kahit ano sabihin natin na may pinagdadaan ng buong Pilipinas, watak-watak pa rin yung ano natin. Kaya sabi ko nga, pag naging iisa tayo na pinaglalaban puso at hangangarin, siguro doon magkakaroon ng change para sa buong Pilipinas. Kasi sa ngayon, dami nangyayari sa issue sa bansa natin. Pero sabi ko nga,
yung isip natin, yung puso natin, may kanya-kanyang paniniwala. At di ko naman sinasabing masama. Pero sabi ko nga, yung unity ang pinaka-importante ngayon sa bansa natin. Parang mapagdaanan natin, mapagtagumpayan natin yung pinaglalaban natin. At yun yung pinagdarasal ko sa araw-araw na sana. Isang araw, mag-isip tayong lahat at turuan ang lahat ng mga Pilipino ma-educate. Kasi yun ang paraan para magkaroon ng change sa pagbabago sa ating bansa. Spoken like a true, Filipino hero. Thank you, Marinette. Maraming salamat. And that's it. That's a wrap for our project. Wait. Huwag mo na kayo tumayo. Magsi-selfie daw si Direk. Ayan. Direk to. Si Direk Eric. Ayan. Thank you all for coming. Maraming. Let's have one photo up again. Coco, Direk Eric, and Kuya Don Don.